Okay, mga 10 to 15 minutes walk sa Hidden Bangkok Bistro. Nandito na kami sa aming next destination, ang Talatlu train station. Pupuntahan kasi namin yung mga pinag-shootingan ng How to Make Millions Before Grandma Dies. So, let's go. Puntahan natin isa-isa. Ito yung train station kung saan laging pinapakita sa scene ito. Yan. So, picture lang kami dito, then move kami sa next destination. Yung next destination naman namin ay sa lugawan ng Lola, kung saan sila nagbebenta ng lugaw tuwing umaga. Ito siya. Ayan, dito. Ayan, may mga nagbebenta din. So, mag-recreate lang kami ng mga scenes dyan. Excite ako. Ayan na. Diyan. Mag-recreate lang kami ng mga scenes dyan. Okay, next naman namin ay dito sa bridge kung saan sila dumadaan ng lola niya mula sa bahay nila. Okay, next naman namin ay doon sa friend ng lola niya na parang may sari-sari store. Medyo doon yun sa lalakad lang kami ng konti. Dito na kami sa bahay ng lola niya. Diyan sila yung nag-uusap silang magkumare kasi pareha silang nagkaroon ng sakit. Okay, dito na kami sa last stop. Dito kinunan yung mga scenes na naglalakad sila ng lola niya nung bata pa siya. And yung na-realize niya na nung namatay lola niya, nung bata pala siya, binuksan siya ng bank account. Dito yun. Okay, tapos na ang aming photoshoot dito and video shoot sa pinag-shootingan ng How to Make Millions Before Grandma Dies. Siya ang aking videographer and photographer dahil dyan deliver siya ng original Krapaw. Papunta na kami sa original Pad Krapaw. Tapos sumakay kami ng yung pang lumang train nila. Diba? For the experience lang naman. 3 baht lang ang pamasahe dito. 6 pesos lang. Okay, nandito na kami sa kakainan namin ng lunch. Ang original Pad Krapaw 1993. Tayin ko lang si Jello kasi magkahiwalay kami ng motor na binook. Dumating na ang aming order. Ako nag-pink milk ako. Siya nag-Thai tea ulit. Pangatlo na naming Thai tea to today. Tapos ayan yung pork krapaw na mild lang yung little spicy lang siya. Yun naman beef. So ito, Thai style na egg. Okay, kakain na kami. Dumating na kami dito sa Mae Song Wat Road. Close yung uupahan talaga namin ng Thai school uniform. Pero naghanap kami. Nakita namin tong isa na to. 300 baht. Pero ano naman siya. Basta before 5 PM, ibalik namin siya. Usually kasi yung iba, 200 plus 3 hours lang. So, presenting the Thai students. Mga uri ng Jeje Girls, number 1 na dyan yung Mima. Siya yung pinaka-respetado sa grupo. Huwag mo gagalawin nakshi niya kung hindi magkakagulo tayo dito. Ang mga Mima minsan 4 year, minsan kick out. Madalas may puto. Binabangga mo daw yung nakshi ko. Gusto mo sampalin ko yung mukha. Ng pictorial. Dito kami sa Made in Songwat. Sobrang init. Sobrang init naman. Isip po ng mga estudyante. Lakad-lakad lang kami dito sa Songwat Road. Magko-coffee shop.
hunting kami dito while in school uniform. Madami kasing coffee shop dito. And parang nakikita ko yung isang sikat na alley. Pupuntahan namin. Ito. Tawid tayo dyan. Sikat na alley dito sa Songwat. Ha? Ay, nandito rin yung Adidas. Pasok muna tayo. Gusto mo? May aircon tayo. Pasok muna kami. Pero magpipicture din kami mamaya. Mas madami ding mga booth for pictorial dito. Ay, ayan yun, yung Macho Maru. Nakita ko din yan online. Yun yun. Yan, mga tindahan dyan. Tapos mayroon ditong Adidas Specialty Store. Ang dami ding mga kainan. Kaya lang, sobrang busog na kasi ako. So, later na lang. Pasok lang kami dun sa Adidas Specialty Store. Estudyante, namimili dito sa Adidas sa may Songwat. Tabi ng river. Sorry, Kap. Diba? Nakakuha kami sa Adidas netong worth 170 baht or around 300 pesos na photo booth dito sa parang siyang nasa newspaper. Gamitin namin. Nakalagay pa sa ano? Plastic bag. Oh. Tama tayo. Okay. Okay. And the QR code scan video file นะ Okay. Add this QR code. Yeah. Okay, after namin mag-uniform, dito pa din kami sa Songwat. Tinikman lang namin tong mango sticky rice na 45 years of legacy na daw. After this, uwi na kami sa hotel and mga 5:30 kami aalis para pumunta ng Wat Saket. Okay. Okay, nakapagpahinga na kami sa aming hotel at naligo. Ngayon naman, nagmerienda kami. Bumili kami ng parang ihaw-ihaw doon. Tapos, everyday naman kaming dumadaan ng 7-Eleven. Medyo napaaga lang daan namin ngayon. Bumili ulit ako ng gusto kong Lay's na salted egg, sandwich, tapos itong hindi ako familiar. Wait lang. Ito. Ayan. Kasi yung mga hindi namin kabisado ang binibili namin. Naantay lang namin yung aming Grab papunta doon sa temple kung saan manonood kami ng sunset sa Wat Saket. So, kakainin lang namin to. In 3, 2, 1, go. Recap. Dito na kami ngayon sa Wat Saket or mas kilala sa pangalang The Gold Mount. 5 PM pasado na kami pumunta kasi papanik to and mainit kung tanghali. Saka magandang mag-watch ng sunset. 344 steps. 100 baht ang entrance dito. So, around 180 pesos. And ito siya. Yun siya. Okay. So, papanik na kami ni Jello. Start of the climb.
Ano naman yung mga steps niya, maliliit. Kaya, feeling ko madali lang siyang panikin. Madaming ano dito. Madaming mga pa-waterfalls, pa-koi fish. The Golden Mount, Thailand. So, nandito na kami sa lugar na madaming bells. Ayan na. Kung ano kung pwede. Kahit, try natin. Kita ka video na? Tulak mo lang. Hindi siya maingay. Pero ito maiingay yung mga bells dito sa gilid. Yung show, saan? Paingayin natin. So may mga Buddha dito. May kulay gold sa taas. Napagod.ยังมีทอง Dito na kami sa taas. แต่ไม่มีโอกาสที่จะ May parang event. Tingnan niyo. วันนี้ให้ท่านทั้งหลายทั้งที่ผู้ที่มาพบที่ประมวลในที่เป็นครั้งนี้ Tapos ito yung golden stupa. ว่าเราได้มีโอกาสถวายเนื้อหนังมังสาพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อเป็นหนังพระปูพระทองอันนี้ตรงนี้ Pakita ko sa inyo yung view ng Bangkok. เราการสมาภาพ So habang may seremonya doon, ito muna tayo sa gilid. So ayan ang city line ng Bangkok. Yung iba madalas nagpupunta sila doon sa building na yun. Ayun doon. May mga rooftop bar kasi dyan. Saka para maganda yung makita ng sunset. Pero ito yung naisip ko dahil mas maganda siya. And then, makikita mo pa yung mga ginagawa nila dito. Alright, from the Golden Mountain, nagmotor ulit kami ni Jello. Papunta dito sa Bantatong Road. And tayo nagpipicture. Kung saan, masarap ding mag-food trip. At dami nagpapapicture dito sa isa na to. So, hanap lang kami ng mga masasarap na kainan dito. Actually, doon yung Michelin star. Haba ng pila. Pero hanap muna kami ng iba pa. Let's go! Okay, first stop namin sa Bantatong food trip namin ay dito sa Ice Cream Samosorn kung saan kainin namin tong banana creme brulee na best seller nila. Huwag yun lang itanong kung magkano. Si Jello muna uuna. Nakakala ko ice cream lang na may banana cream. Saka ito yung matigas, yung creme brulee. Pero, sa ilalim, meron palang mga ganyan. May buo-buong saging. Gano'n siyang Cerelac. Ate. 100 lang. So, masarap siya. 8 out of 10. Okay, next stop namin, isa ulit sikat dito sa Bantatong. Hindi ko alam yung pangalan, pero sikat sila sa milk na ganyan. Madaming flavor, pero ito yung original nila. 55 baht, 100 pesos. So, sikat din sila sa ganyan. Meron 3 beef. All in all, naka 450 kami ni Jello dyan. Pesos. Lasa. Tulog. Sarap. Hindi mo maintindihan. Gatas. Ba't yung mahal? Lasa siyang ano. Yung gatas sa Pilipinas. Fresh milk. Record na ako kanina. Di pala siya nag-record. Tikman ulit natin. Para tong bizcocho, crispy siya on the outside. Ito milk flavor, ito matcha. Pero ito pinakagusto ko, salted egg flavor. Kakakain ko lang ng Lay's kanina na salted egg flavor. And mahilig sila dito sa salted egg sa Thailand. So, baka din na ako umuwi. Ito yung reaction ko pagkakain ko nito kanina.
Okay, nag-decide kaming dalawa na hindi na kumain ng dinner kasi sobrang bigat sa tiyan nung mga kinain namin. And ang mahal niya kaya wala na kaming pang dinner. So, naglalakad kami ngayon and merong Owl Cafe oh. Galing. Pwede kang mag-costume ng Harry Potter. Hi, owls. Oh. Nakakatuwa dito sa Thailand. Sobrang dami nilang mga pakulo sa mga pagkain, mga restaurant, cafe, even sa tourism, ang dami nilang mga innovations. Ganun. Dito pa din kami sa Ban That Ong. So, meron pa kaming day 3 namin ngayon, may day 4 and day 5 pa. So, hindi pa tapos ito. And for the first time, maaga kaming babalik. Free taste, sayang. Nagsawali cup lang ako, free taste pala. Busog tayo eh. So, ayun nga, for the first time, ang aga namin babalik ng hotel ulit. Kasi medyo wala kaming super itinerary today, paiba-iba. So magpapahinga na kami ni Jellers. Bukas ang aming Klook Tour. Lalabas kami ng Bangkok. Ano bukas? Train market and yung floating market tour namin. Hanggang sa susunod na episode ng Oh Thailand! Bye!